Isang balitang tila isang dambuhalang pagsabog ng bulkan ang kasalukuyang yuyumayanig sa bawat sulok ng Malacanang matapos kumalat ang ulat na ang palasyo ay nabalot ng kaguluhan at tensyong hindi pa kailanman nasaksihan sa kasaysayan. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na espiya sa loob ng gobyerno, hindi na umano napigilan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang nagngangalit na galit na tila isang dambuhalang bagyong sumisira sa lahat ng madaanan. Maririnig daw ang nakakangilong dagundong ng mga nasisirang kagamitan at ang walang humpay na takbuhan ng mga opisyal na nanginginig sa takot habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitya ng isang bombang handa ng sumabog sa gitna ng kapangyarihan. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong ang galit na ito ay nagugat matapos tuluyang mabunyag ang isang nakapapangilabot na kaso sa korte na pilit umanong ibinaon sa kailaliman ng limot. Maririnig ang mga bulong-bulungan sa bawat sulok ng kagawaran na ang mga ebidensyang lumabas ay tila mga bubog na sumugat sa dangal ng administrasyon at nag-iwan sa mga kaalyado na binabahan ng malamig na pawis sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ng hustisya. Tila binabagtas na natin ang pinakamadilim na kabanata kung saan ang mga pader ng palasyo ay nagbabadyang gumuho sa tindi ng pressure at iskandalo ngayon lamang sumambulat sa harap ng sambayanang Pilipino na nakanganga sa tindi ng mga pangyayari. Ito na nga ba ang huling kabanata ng katahimikan at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa katatagan ng ating gobyerno? Million, 900 million yen, tama ba, Ma'am Lynette? Okay, nag-donate sa AFP para sa modernization chuchu. Namo-modernize ba ang ating mga kasundaluhan o namo-modernize ang mga asawa ng mga general, namo-modernize ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga bahay sa labas ng bansa, sa loob ng bansa, dahil dito sa pera ng bayan or sa donation ng Japan. Mapupunta ba yan? Okay? Mapupunta ba yan sa tamang kapuntahan sa mga kasundaluhan natin? May improve ba ang buhay ng ating mga sundalo when it comes to uniform? Diba? Uniform nila, allowance nila. Wala. Binibigyan na kayo ng barya-barya pa 50-50 si Bangbangan. O, tapos nagpapagamit kayo, nagpatanga-tangahan na kayo. I mean, I'm sorry for the word. Pero tanga-tangahan, nagduduwag-duwagan kayo. Binaril daw ng tatay-tatayan niya. Panopio Cristina. Sino yung binaril ng tatay-tatayan niya? Sabi ni Vega Warp, Madam Marlica, ang pag-allow sa bata na mag-immerse sa gadgets ay nakakabobo. Back up yan by studies of child expert. Huwag gawing pacifier ng mga bata ang gadgets, nakakabobo po yung mga palangga. Yes, totoo yun. Kaya ngayon ang sakit karamihan ng mga magulang. Bata pa lang nag-gadget na. So gabay ninyo ang inyong mga anak. Alright? Wala pang pension, sabi ni Precious Gonzales. Wala, ubos na, pinaghati-hati na, sabi ni Joanne, yung binigay ng Japanese government. Hindi modernized ang combat boots sa mga sundalo at uniform. Once in a lifetime ang pag-issue. Mayroon ba tayo dito mga asawa ng sundalo? Can you share sa amin kung ano yung situation ninyo ngayon? Diba? Modernize ang kabet, ang syubet, sabi ni Bonbon. Correct, nag-donate ang Japan para sa mga sundalo. Saan kaya napunta yon? Sigurado napunta sa bulsa ng mga buwaya. Ang sabi ni Precious Gonzales, Madam, wala pa pong pension ng AFP hanggang ngayon. Pensionado po kayo? O kita nyo, ang mga pension, kung ikaw palangga ay sundalo, retirado, kung nadidelay ang pension ninyo, baka dinidelay yung pension yung mga nagserbisyo sa bayan. Diba? Bakit nadidelay kung yan ay nangyayari ngayon? Samantalang sila, mga Hermes, putang ina, pag ako talaga naging presidente, paluno ko lahat ng Hermes sa kanila. Ayan. Ano daw? Ayan ang sabi sa comment sa real stepfather niya daw. Okay, sabi ni President, Madam, tatay ko retired soldier, delay na ang pension. Ayan, retired soldier. Nako, thank you sa iyong tatay. Nako, sabi mo, regards ka mo, sabi ni Maharlika. Yan yung sinasabi natin palangga. Kawawa talaga ang ating mga sundalo, retired man or active duty. So, kawawa sila. Samantalang ito si Au Browner, ginagawang playground ang AFP.
ginagawa pa nilang feeling nila bahay nilang mag-asawa at kaya nga mga Shobetsky dyan. Ay, nako. 2019 kami nag-mission sa San Luis Aurora. Mga escorts namin na PNP ay naka-Under Armour. Sabi lahat at bago ang mga gamit. Noong 2019, noong panahon ni PRRD, o napalitan na ba yan? Kasi syempre kailangan nag-upgrade. Tama? Okay, Madam Maharlika, hindi pa nakasagot si Browner yung issue na kinupit umano ang 15 billion pesos for modernization. Sana for year 2023 and 2025. Pero ghost funding lang pala yung 15. Yes, di ba? Kasama yan sila dyan sa in-expose dyan sa mga budget insertion. Kasama lahat sila. Kaya sabi ko nga sa inyo, wala nang pag-asa ang ating bayan kung hindi talaga kayo kikilos. Dahil ang nangyayari ngayon, puro na lang kajotahan. Bakit kamo? Okay? Tignan natin dito kung ano mga nangyayari sa bayan natin. My God. Magkano binigay? 337 million ang binigay ng Japan for security assistance para sa military modernization. Okay? Ngayon lang yan. I hope kung teka, wait. Nagbigay na. So, ibig sabihin, nandiyan na sa kanila. Nagbigay na eh. Hindi naman sinabing ibibigay pa lang. So, naibigay na. Nasa na yung pera. Okay. Recently, mga kababayan, sabi dun sa news ay si Bonoan nakauwi na sa Pilipinas. Ang question, naka-ready na bang script nila? By the way, paki-atake nyo nga sa comment section itong si Hope, si Libiran. Sabi mo sa kanila, kay Libiran, kay Ugliness Libiran, bakit ka daw tinatanong ng mga sundalo, bakit ka pumapasok sa opisina ni Au Browner? Ano bang ginagawa mo kamo doon? Tanungin nyo. Nagpapa-breastfeeding program? Diba? May breastfeeding program ka ba doon? Yun ang kailangan natin malaman. Okay. Okay, mga kababayan. Tignan natin to. My God. Ano ang sabi? Si Jalpot nagpa-jiyot-jiyot. Sama sa Shonda, nagbiga-biga 2 hours ago. Yan na, may litrato na. Nakauwi na ng bansa si DPWH Secretary Bonoan ngayong linggo, Enero 18, ayon sa Bureau of Immigration. Lumapag umano si Bonoan sa NAIA sakay ng China Airlines mula Taipei, Taiwan. Wala rin umanong kasamang bumalik ng bansa si Bonoan ayon sa Bureau of Immigration. Matatandaan, kabilang si Bonoan sa mga inisyuhan ng supina ng Senado para humarap sa pagpapatuloy ng pagdinig sa issue ng flood control. So baka nagawa na yung kanyang script. Okay? Ano na naman kaya ang script? Kasi sa Monday, bukas dyan sa Pilipinas, ay magkakaroon na naman sila ng mga hearing nila. Okay? Wala nang kwenta-kwenta yung mga hearing na yan, mga kababayan. Wala nang patutunguhan. Alright. Ano naman itong drama ni Amy? By the way, nakita nyo ba yung kasal ng anak ni Amy na bonggang-bongga na naman doon? Ang tanong, di ba? Ilang taxpayers money kaya ang ginastos doon? Well, alam naman natin na talagang nasa Guinness na sila, talagang pamilya na magnanakaw. Ano sabi ni Amy? Patama kay Bangag, tinawag ni Amy Marcos ang sarili na the good one. Okay, sa kasal daw ng kanyang anak. Nagkaroon ng konting sibling shade sa kasal ni Matthew, okay? Dahil sinabi daw ni Mangga ng pabiro, okay, na siya daw ay the good one. O, di ba? Parang si si Jinggoy at saka si pangalan nito, si Ejercito, si JB. The good one daw sa pamilya nila. Kailan pa naging good one si Amy? Puro kadramahan lang. Okay? Okay.
Wala nang kwenta 'to. Alam mo kawawa yung kawawa talaga kayo. Sila 'pag kinakasal, 3 ang reception, 3, 2 beses kasal, may mga renewal of vows pa, mga ganyan silang mga kadyutahan. Samantalang kayo hindi nga kayo makakain ng masarap na pagkain dahil ninakaw na ng mga putang ina, 'di ba? Ewan ko, sabi ko nga sa inyo, dapat kayo gumawa talaga ng aksyon. Kayong mga rebelde, no? Kayong mga rebelde na yan, mga rebelde kayo sa bayan, kayong mga rebeldeng sumisira sa bayan, dapat na talaga kayong kalusin. At ang pinuno nila ay si Bangag. At kayo namang mga sundalong the good ones, okay? Kayong mga good ones, dapat kayo ay kumilos na at manindigan para sa inyong pamilya. Wala na, pero cover up. Okay, puro cover up. Ano ang ina-highlight na yan? Si Atong Ang. Okay, posibleng umalis na ng Pilipinas. Chuchu. Alam naman ni Rimulya kung nasaan si Atong Ang. 'Di ba? Alam mo, Rimulya, kung nasaan si Atong Ang, huwag ka na nga magmaang-maangan. Tumigil ka sa kajotahan mo. Yung bulate, ha? Malapit ka ng lamunin ng bulate. Ikaw, John Vic, at ikaw, Bonjing. Puro na lang ganun ang balita. Ayaw tigilan ang mga nagsasalita katulad ni Leandro, ni Barzaga, ni Marlica, ni Harry Roque. Habang ang mga oligarchs, habang nagkakaso, etong si Cromagnon Razon kay Barzaga, 32 na po katao as of yesterday, baka nga umakyat na ito, ang namatay dyan sa Binaliw Landfill, na kung saan napag-alaman na si Cromagnon ay nagmamay-ari, isa sa nagmamay-ari dito. Diba? Grabe yung landfill dyan sa Cebu, kawawa talaga. Dahil saan? Ayon sa report, dahil sa mga hindi sumunod sa standards, hindi sumusunod sa tamang mga panuntunan. Kung saan, pag nagtayo ka ng landfill na yan, dapat i-sure mo yung seguridad ng mga nagtatrabaho dyan. Ngayon, patay na yung 32 katao. May mga pamilya yon. Imagine mo, ang sama-sama naman ng kamatayan mo. 'Di ba? Mahirap ka na nga, namatay ka pa, natabunan ka pa ng mga basura, ng mga dugyot-dugyot na basura. Nasaan naman ang hustisya at dignidad ng ating mga kababayan na mga mahihirap? Na ganun-ganun na lang. I hope bayaran, okay, ang i-compensate yung kanilang kamatayan. Sana yung kanilang mga anak ay bigyan ng scholarship or talagang pagbayaran. Pero anong expect mo dito sa gobyernong bangag na ito? Na paglalaruan nila ang batas. 'Di ba? Kahit na ikaw na namatayan, kahit gusto mo man ireklamo 'yan, ni wala ka ngang makain, gusto mo mag-file ng case. Kasi pag sa Amerika yan o sa Europa, kikita, yayaman lahat ng mga namatay dyan. Kasi negligence yan at mga substandard na ginagawa ng mga may-ari ng mga companies katulad nga niyan ng landfill na yan. Di ba? Pwede ka nang yumaman dyan, kakasuhan mo. Sino naman tutulong sa mga kababayan natin? Kung even dapat yung PAO na tinatawag natin, aasistihan itong mga mahihirap nating kababayan na namatay dahil sa kapabayaan ng mga may-ari ng mga establishmento o katulad dito. Di ba? Like yung PAO, anong masasabi natin? Yung PAO hindi masyado active. Paano ito si Persida? Akala ko dati okay. Sumasamba kay Lisa Tanas. Paano? Yung PAO na yan, intended sana yan, Public Attorney's Office. Intended, nandiyan yan para tulungan ng ating mga kababayan. Persida Acosta. Dati gusto ko yan si Persida Pero ngayon, dumidila din sa kipay ng bangabangag. Tulungan mo yan. Dapat mag-file ng case yung mga pamilya niyan laban sa mga may-ari para bayaran yung buhay nila. Sino na ngayon ang magtatrabaho para sa kanilang pamilya? Nagbabasura na nga lang, magkano kinikita. Ganon pa ang buhay na mararanasan dahil sa mga putang inang nagmamay-ari na mga
establishmento na hindi sumusunod sa tamang standard o panuntunan ng isang kumpanya. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Maharlika sa inyo. Kulang na lang, Diyos ko po, ako na ang gugurgur sa pagkukulam sa mga yan. Sabi ni Effie Genialion, yes, madam, ang oligarchs ang namumuno ngayon. Wala na ang Pinas except ang Davao have a free buses for the people. Till now walang utang. I love your haircut. Oh, thank you palangga. Ayun na nga. Hanggat Marcos forever, poor ang Philippines. Alam mo, nagkamali talaga tayo big time doon. Kasama na ako doon. Ewan ko ba? Minsan, kausapin natin yung Diyos. Lord, ano ba to? Ano nangyayari sa bayan natin? But sabi nga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So you have to act now. Di ba? Yung pao ngayon, wala na. I mean, nandiyan sila, pero visible ba sila? Ando doon si Persida, lagi nakabuntot kay Lisa Tanas. Nabibigyan din kaya siya ng generous allowance, katulad ni Clarita. Alam mo yun, yung mga nagsisip-sip kay Lisa Tanas, mga demonyo lang. Nakita nyo kung gaano ka-demonyo si Marcos Jr., magnanakaw, addictus, botomesa, ano pa. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Diba? Kasi, sabi ni Erlinda, wala pang pension. Totoo daw na wala pang pension ang mga retired military personnel up to now. Kita ninyo? Delayed ang pension nyo ng mga pamilya ninyo. Anong klaseng gobyerno meron kayo dyan sa Pilipinas? Paulit-ulit na lang si Maharlika. Wala nang ginawa. Manindigan kayo, mga kapulisan. Mga sundalo, pag retire din nyo, magiging basura na lang kayo. Might as well act now. Huwag nyo nang antayin na pag nag-retire kayo, wala na kayo matanggap dahil ninakaw na nilang lahat. Mas magandang mamatay ng naninindigan kaysa naman wala kang paninindigan, pag retired mo, bababuyin at bababuyin ka lang ng mga taong nakaupo. Mas maganda ngayon manindigan ka. Isang beses ka lang, di ka nga takot sa bukid eh. Hindi ka nga takot dun sa mga NPA rebelde, nilulusob mo. Tapos sa mga adik, takot ka, talawan ka. Right? Talawan kayo. Kawawa. Sabi ni Marisa Atienza, talamak ang bentahan ng shab-shab sa buong Pilipinas. Kawawa naman ang mahirap. Yeah. Kaliwat kanan ng gurguran. Sabi ko nga, yung bata, 23 years old, binaril na lang ng ganun. Anong kasalanan? I mean, bakit kailangan pumatay ng ganun-ganun na lang? Buti sana kung yung ginurgur niya, yung mga salot sa bayan. Yung sumisira sa buhay. Yung 23 years old, kung ano man yung naging kasalanan, mamaya babasahin natin yun. Hanapin ko yung article na yun. Di ba? Sabi ni Hazel Corpus, dati sabi ni Bangag, pupukusan ang digital irrigation tapos doon ang corruption. Wala po, lahat ng sinabi ni Marcos Jr., di ba nung in-interview ko siya, putang inang yun, kung pwede ko lang i-reset yung buhay ko, tapos nung kasama ko si Bangag, nilubog ko siya sa Kumunoy at saka si Lisa Tanas. Di ba? Nalubog, patay na sana sila, no? Nalubog na sila. Kung pwede natin ibalik, di ba? Kasi uso ang throwback ngayon, 2016. Nakapag-entry na ba kayo ng 2016 throwback ninyo? Sabi ko sa entry ko, ako pa rin to. Okay, ako pa rin, the same Maharlika na bumuboljak sa mga demonyo. Okay? Doon sa mga sundalo, sana magnilay-nilay kayo. Right? Magnilay-nilay kayo at, wag nyo nang antayin yung pension nyo. Manindigan kayo. Tignan mo ako, hindi naman ako sundalo. Mas masarap mamatay ng lumalaban kaysa mamatay ka na duwag ka. Anong gusto nyo? Nabubuhay ka sa puro kaduwagan? Yes, Hazel Corpus 887, organic yung beauty natin. Ang fake lang yung hair ngayon. Fake lang yung hair natin today. Pero, I have beautiful hair, darling. Yeah. Pero, okay lang naman, magparetoke kayo kung hindi kayo masaya sa mukha nyo. Magparetoke kayo. Gawin nyo na lahat. Basta may pang
pag tumabingi yung ilong nyo, siguraduhin nyo lang may pang-retoke, may pang-repair kayo. Kasi di ba, maraming mga nagpaparetoke na yung mga ilong nila talagang tumatabingi. Swerte ka na lang. Tingnan mo yan si Michael Pacquiao. Parang naging Abuji de Begadu. Yung mukha niya, mukhang hindi na siya Bisaya ba? Nadudong ba? Ang itsura na niya, pag nakaharap mo, Abuji de Begadu, Guru. Ganun na yung salita. Oh my God. Sino? Sir Sino? Colonel Odi? Yeah, marami naman mga naninindigan na mga retired general. Laging Pakistani na daw. My opinion, naging Arabong pango. Tumangos na nga, very. Okay, Sarah Kaluwing, thank you palangga. Kamukha na ni Sing, sabi ni Bonbon. No, I mean, well, this world is crazy. Okay? Itong mundo kasi, kung minsan dito sa bahay, sabi ko, kung may mga kaibigan ko, sabi ko, kung meron kang babalikan na panahon, ano yung panahon na gusto mong balikan? Ako gusto ko panahon na balikan yung walang gadget. Okay? Mas masarap ang buhay natin doon at walang mga retokada. Diba? Gusto ko panahon kasi at least, makikita mo talaga yung real, yung pagiging genuine ng tao, di ba? Pero wala nagbago na talaga ang panahon. At ang mga pabata kasi ngayon, na masyado silang mabilis na na-impluensyahan ng mga artista, di ba? Diyan yung mga Kardashian na yan, di ba? Yan ang pasimuno lahat ng mga pagpaparetoke ng suso, ng mukha, ng, mga ganyan. Kung meron akong babalikan na panahon, yung panahon natin, nung bata tayo. Di ba? Nung wala pa tayong pera, pero nakakakain tayo ng tama kahit pa paano. Sabi ni Hazel, gusto ko, ano Hazel na babalikan mo? Gusto ko balikan nung wala pa kaming pera. Mas totoo ang tao. Hindi, totoo yun. Kasi ngayon, yung mga artista, pare-pareho ng ilong, di ba? Pare-pareho ng mukha. Hindi mo na alam kung sino sa kanila. Tapos ganun din, parang kahit anong mukha pwede mong ipagaya. I mean, ako kasi, siguro sinuwerte lang tayo kaya kaya may ganun tayong pananaw sa buhay. Pero actually maraming mga nagsasabi sa akin na why don't you enhance this, enhance that? Anong i-enhance ko? Okay na ako. 'Di ba? I want to do grocery shopping like it's 1999. Sabi ni Rodrigo. Ni Kato B pala, Kato B. Alright, bakit 1999 palangga? Bakit gusto mo mag-shopping ng 1999? Saan ba ako niyan nung 1999? 1999, nag-work na ako niyan. 3 years na ang anak ko niyan. Batang ina na ako niyan. Sabi ni Joanne, 80s yung babalikan niya. Yeah, okay din 80s, pero batang-bata pa ako nun palangga. Wala pa akong animo nung 1980, so very young. Hindi ko masyado matandaan. Natandaan ko, pero mas gusto kong balikan yung college days ko. 1990s. Gusto kong balikan yung college days ko. Masaya kasi yung college days ko over high school. Ilongga ka kasi kaya matangos ang ilong mo palangga. Hindi naman lahat ng Ilongga, bonbon na matangos ang ilong. Sinuwerte lang tayo. Yeah, sinuwerte lang tayo. Kaya hindi natin kailangan magpa-ilong. Di ba? Hindi tayo maggumaya kay Michael Jackson o kay Michael Pacquiao. No, I mean, walang problema yon. Basta sabi ko nga, kaya naman natin naging issue yan dahil yung mga politiko na mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ako, kung gusto nyo yun, masaya kayo kasi you have to feel good. Diba? Ako, okay lang sa akin kung anong gawin mo sa buhay. Sino ba naman ako para pakialaman ng buhay ninyo? Diba? Kung gusto nyo maging feel good, diba? Go, go, go. Sabi ni Real Wolf, 2014, Madam College Student, 2014, wow, bata ka pa palangga akong college student ka. Thank you for being here. I appreciate it. Sabi ni Panopio Christina, gusto ko 70s and 80s. 70s. Ang 70s palangga, okay, yun yung panahon mo, no? Alam niyo, ako may manood ng mga old movies, no? Like mga foreign movies. Parang sarap-sarap ng buhay. Kahit mga nanood ako 1950s, 60s, 70s, di ba? Yung mga, anong movie mga pinapanood ko?
yung mga Wild Wild West ba yun? Yung mga nagkakabakabayo sila. Si John Wayne, yung mga ganyan. Ang ganda tignan eh, yung mga yung US before. Tapos maganda rin actually panoorin yung mga pelikulang Pilipino, no? Ng mga 80s. Magaganda rin ang mga pelikulang Pilipino kasi pag nanonood ako ng mga old movies, tinitignan ko yung mga gamit. Yung mga props nila. Oo, kaya ito katulad itong ginagamit ko ngayon. Galing to sa mga old movie, from I think 1800s itong ano na ito. Yeah, I think ubusin yung kape ko. Yeah, from 1800s to. Teka lang. Tignan natin kung 1800s. Mga collection ko ito. Abangan yung mga collection ko, mga palangga. Okay, mas organic, mas simple. Oo, kasi nga, let's talk about, kasi wala naman tayo pag-usapan, puro mga pagnanakaw nila. Let's talk about life a little bit, darling. Mas magandang organic. Kasi, tignan nyo, ang dami naman mga cancer sa atin, di ba? Sa kinakain natin yan. Sa kinakain natin yan. Ngayon, mga WhatsApp